Ipanawagan ko sa mga nasa kalilipan na tayo po ay pumasok na sa ating pong bahay tambahan para sa ating pagsimula sa pagtipon sa lumawan. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa, good morning po! Amen! Tayo po ay inilaan ng Diyos upang magkatipon sa unang araw ng San Linggo upang ipahayag ang ating pagsamba sa ating Panginoon na siyang mabuti at matapat sa ating buhay. Kaya sa araw na ito, ang sentro ng ating pagparito ay walang iba kundi upang sambahin ng Diyos, pakinggan ang kanyang salita at papurihan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga awiting pagsamba at higit sa lahat ay isang buhay na kaloob sa ating Panginoon bilang buhay na sakripisyo. Sa ating pasimula, ating pong ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon sa isang silent prayer. Tayo po ay manalangin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Para po sa ating call to worship, tinatawag ko po ang ating chosen generation singers para po rin na kami. As we gather, may your spirit
verse 89. Sa pinakamahalagang gampanin ng Kristiyano ay laging huwag kalitaan ang pagtitipong banal, gathering. No? Sabi ng Bible ay patuloy natin gampanan ito hanggang siya'y dumating. At sa oras na ito, bilang ating pagsasagawa ng pagtitipon as we gather, nawa ang ating pong puso, ang ating isip, ang ating mga katawan ay nakasentro para malugod ang Diyos na siyang nagligtas sa atin at siyang Panginoon ng ating buhay. Pangungunahan tayo ng ating worship leader sa umagang ito sa ating pagsamba. Tawagin po natin ang ating tagapagna, Brother Aaron Paul de la Cruz. Amen. Salamat, Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa. At po ay nagagalak na tayo muli ay nagsama-sama na yung umaga para makapagbigod sa ating Panginoon. Ngayon po ay handa na natin ating sarili para sa ating pag-awit sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga hymns sa hymn number 499. Awitin natin yung 527. Awitin natin yung Lord to His name. Tayo tayong lahat, yun ang pag-aaral sa atin. Kung medyo malabo na ang inyong matay, kayong tumingin sa ating down at the cross, where now sing, down at the cross, where my Savior died, down where your sin I
birthday sa mga tatay. And happy anniversary sa ating PLPM sa San Javier nga. Let us close our eyes about the service. Panginoon, maraming salamat sa umagang Panginoon na pinagalaw mo sa amin. Salamat for this priority time, O Lord, na ginugol ng pananampalataya, Panginoon, sa lugar na ito. Na mabigyan karangalan, mabigyan saludo, mabigyan pinakamataas na pagpupulit sa pasasalamat sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga kasapit o miyembro ng Promise and Baptist Church, O Lord, na nagbigay halaga sa oras na ito. Lord, patawad po sa aming mga kasalanan. Tawad po sa aming mga lito. Bless mo ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Give us the good ear to hear and the good mind to understand and Lord, Lord. Feel for your message of today. Bigyan sa amin, Panginoon, ang kagalakan, ang bukas na pagtanggap, Panginoon. Bukas na puso sa pagtanggap ng iyong mga salita. Ang mensahe ng prinsipyo ito. Bless mo din, Panginoon, ang mga tatay na nandito ngayon, Panginoon, at yung mga wala na miyembro ng simbahan ito, Panginoon. Nawa, mabigyan sila, Panginoon, ng mayos na pangangatawan, mayos na isipan, mayos na puso, mayos, Panginoon, na responsibilidad sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat din, O Lord, dahil siksik-liglit umakaw ng mga biyaya at talaga mong binibigay sa amin. Lord, kalakasan, ayusan, at maayos pa rin ng pamumuhay, Kristiyano pamumuhay, ang ibigay mo sa bawat mga sa lugar. Maraming salamat, Panginoon. Bless mo yung aming pastor sa kanyang pagbibigay sa ibang niya na nagaling sa iyo. Doon siyang kalaman, galing ng Lord. At ang iyaya mo, Panginoon, ay hinilig na hinilig na panalangin sa PLPM, Panginoon, na sila ay kasalubong na kanyang anniversary sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa wala ito. Bless your people as we can in Jesus' name and we pray. Amen. Pwede na po kayo umupo at bawi pa po tayo ng isang meeting. Awitin po natin yung word today. Wala po sa atin yung song. So, pwede na natin kayo sa ating salamat sa Panginoon sa mga awitin yan at dapat tayo sa ating announcement. Today is June 15, 2025 at binabati ko po ang ating mga tatay, mga Father's Day, lalo po dyan sa ating ngayon sa Father's Day. Salamat sa ating Sister Loki sa kanyang pagbigay ng bulaklak sa ating ay bless po ang kanyang family. Dahil magagawin po natin is chapter 19, Deuteronomy chapter 19. At ang bibigay po ng special number ngayong umaga ang ating Sister Spitzel and Brother. So wala naman po siguro tayo mga bisita. Ano po ay mga magtagal na no. So tayo lahat, kamustahin natin ang bawat isa. At awitin natin po Stepping in the Light. Being overseas in the sa Luma. Calling people when I'm sick.
Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Salamat kayo sa ating Panginoon sa paggabay, nagbibigay ng daily provision Panginoon. Nawa sa ating ganito at sa wala yung kami sa aming mga pagkakasala sa aming mga pagkukulit sa ngayon namin Panginoon, bawat isa ay nawa po ay ang aming pagbibigayan ay maging pagpalain po ang mga magbibigay po ang nawa Panginoon ay makatulong po sa aming simbahan, lalo-lalo po sa aming salamat po ay kailangan namin sa pangalan ni Jesus na nagkakalipas. Amen. Pwede na po kayo po at awitin po natin yung sa lahat ng ating mga hymns sa hymn number 289. Awitin po natin yung Grace of the Showers of Blessing. Habang inawit po natin po ay malaya kayo pumunta sa harapan upang ibigay ang ating pagkakas sa atin. Grace of the Showers of Blessing. Showers of blessing.
Maraming salamat, Mother Aaron. Again, nilapit ko yung lahat na mga taga-Santillan mo. Happy anniversary at sa ating mga tatay dyan na mahalitin ng ating PLPM, mga tatay na Saki, Pastor James, at saka si tatay Saki, at iba pang mga tatay dyan sa PLPM. Sa ating dito, pinalapit ko kayo na Happy Father's Day. We are now good to Deuteronomy chapter 19 at mga ka-livestream natin dyan. Samahan po kami sa pagbasa sa ating mga nakasulatan sa aklat po ng Deuteronomy, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang versikulo 21. Deuteronomy chapter 19, verse 1 to 21. Salita dito sa akin ang mga talata nito at sa huli tayo po ay sasabay-sabay sa pagbasa sa 21. I read the first verse. When the Lord thy God had cut off the nations, whose land the Lord thy God giveth thee, and thou succeedest them, and dwellest in their cities and in their houses. Thou shalt prepare thee a way, and divide the coast of thy land, which the Lord thy God giveth thee to inherit, into 3 parts, that every slayer may flee thither. Five, as when a man goeth into the wood with his neighbor to hew wood, and his hand fetcheth a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slippeth from the hill, and lighted upon his neighbor, that he die, he shall flee unto one of those cities and live. Wherefore I command thee, saying, thou shalt separate 3 cities for thee. If thou shalt keep all these commandments to do them, which I command thee this day, to love the Lord thy God, and to walk ever in his ways, then shalt thou add 3 cities more for thee beside these 3. But if a man hate his neighbor, and lie in wait for him, and rise up against him, and smite him mortally, that he die, and flee into one of these cities, thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with thee. One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth. At the mouth of 2 witnesses, or at the mouth of 3 witnesses, shall the matter be established. Then what the man between the controversy is, shall stand before the Lord, before the priest and the judges, which shall be in those days. Then shall he do unto him as he had thought to have done unto his brother, so shalt thou put the evil way from among you.
thine eye shall not pity, but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tawagin natin kay Pastor Jordan Ryan Perez para sa kanyang pastoral career. Tayo pinalangin. Dakila po namin Diyos, salamat Panginoon sa biyaya mo sa amin sa mga spiritual na pagpapaalala mula sa iyong banal na salita. Isang kagalakan sa amin na sama-sama umasa sa tuwing araw ng linggo ng iyong banal na kasulatan upang bigyang pahalaga ang aming pong Bible reading. Isang mensahe na nagpapaalala sa amin na hindi lamang kami nabubuhay sa mga pisikal na pagkain. Bagkus Panginoon, kami po ay inilaan mo para magkaroon ng spiritual na lakas sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa Bible. Meron kaming gabay sa buhay, meron kaming tunay, Panginoon, na nasasandalan sa mga panahon ng pagsubok. Tiyak ang iyong salita. Sa pagdadala namin, ang salita mo ay buhay. Kaya, Panginoon, sa patuloy naming pagbasa ng mga chapters, Panginoon, sa bawat book sa Bible, Panginoon, panalangin mo po na every time na kami magkakaroon ng Bible reading, Lord, ang wisdom and understanding, ipagkatibala mo sa amin upang sa mga dinaraanan namin mga history ng nakababatid na pananampalataya sa nakaraan ay tunay na maging kalakasan din namin sa panahon ito, sa aming henerasyon. Kaya ngayong umaga, kami magkasama hindi lang sa lugar ng iglesia nito, kundi sa iba't ibang dako ng daigdig. Sa unang araw ng linggo, umaharap kami bilang iyong mga anak, ino-offer ang aming mga sarili bilang spiritual sacrifices. Panginoon, nilisin mo kami sa aming karunihan, anumang bagay na makikita mo sa aming buhay na hindi po karapat-dapat sa aming pagharap, sa aming pagsamba sa araw na ito. Panginoon, nilisin mo kami. Patuloy na bigyan isang pusong maayos, isang buhay na handa, upang patuloy na maranasan namin ang mga pagkabalang inihanda mo sa aming buhay. Sa isang linggo na nakaraan, Lord, salamat sa iyong pag-iingat, salamat sa iyong provision, sa mga pagkain na iyong pinagkaliwala sa amin sa bawat araw, hindi ka nagkulang. Salamat sa spiritual strength. Salamat sa safety, Panginoon. May mga temptations na patuloy, Panginoon, siyang lumalapit sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan, ng katalinuhan upang kanginan ito at kami makaalpas, Panginoon, sa mga gusto. Salamat din, Panginoon, sa peace of mind that passes all understanding. May mga giyera nangyayari, may sakit na kumakalat, epidemya ang kumakalat, may mga problema kami sa aming nasyon, ang aming bansa. Salamat po sa pagkakalang spiritual peace. May mga problema kami pinakara sa aming mga sarili, sa aming tahanan. Salamat po sa pagkakalang dyan. And you care for us. You are a good Father to us. Salamat po, Panginoon. We honor you. Narito kami patuloy, dinadalangin na ang kabuuan ng pag-ibig ito ay kasangkapanin mo na maging daluyan ng pagkakala sa bawat isa. Hindi kami lalabas, Panginoon, sa church building ito na hindi po daladala ang mga inihanda mong blessing sa amin, sa iyo. Salamat din, Lord, sa mga kapatilan na narito, baka ng iba ay may mga karamdaman, sila alalo. I pray, Lord, na kayo patuloy na magbigay ng kagalingan din sa mga kapatilan namin na may hihinda sa physical na katawan. Nilalaki ko rin si Brother Zalmi sa kanyang natamong milestone. Lord, I pray, continue to heal him, Panginoon. Bigyan sa kanya yung patuloy na pagkakataon ng ipaglingkod ang buhay sa iyong ministeryo, sa lugar na San Diego. Ayaw magbigay sa kanya ng kalakasan. And I pray also for Mr. Nick, kanyang practice o Great Father, sa iyong patuloy na wisdom, guidance, and provision sa kagalingan, Panginoon, ng pray, Lord, na ang operation,
ito'y sasagawa. Bigyan mo siya ng strength, hindi lang sa spiritual, kundi lalo pang emotional, physical, na nailaos na maayos yung gagawin na operation sa kanyang shoulder. Tinatas ko din sa bawat isa sa amin, Lord, yung mga panigaya kami mga prayer requests, ay yung nakakabatid na mga bagay nito. Hindi man namin ihahayag sa bawat isa, pero kayo yung nakakaalam. Kayo po ang patuloy na magbigay ng patutunan sa aming mga panalangin. Salamat sa iyong pag-ihas sa church. Salamat sa patuloy, Panginoon, na pag-provide sa mga needs para unti-unti may ayos namin ang iyong bahay. Salamat po sa financial blessing na pinagkakatiwala mo para magamanan po namin ang aming mga responsibility bilang members ng church. Salamat, Lord, sa bawat mga kapatiran na mayroong pag-ibig, mayroong compassion, sa ministry. At Lord, sa oras na ito, walang ibang itinataas kami kundi ikaw na siyang kailanman ay matapat at mabuti sa amin. Salamat po sa iyong presensya na kasama namin sa kalagitnaan sa pag-ibigong panahon. Mahal ka namin at patuloy ka namin pag-ibig po. Mangyari po patuloy ang kaloban sa kalimutan ng mga nangyayari. Simula sa mga bata hanggang sa araw. Sa iyong kapulihan o Diyos sa pasasalamat, itilangin ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating gagawin at Pastor Jordan. Ngayon naman po ay bago tayo makapakinig ng mensahe ng Panginoon, ngayong umaga ay makakapakinig muna po tayo ng awitin na magmumula po. So, dalawa po ang magbibigay ng awitin ngayong umaga at unahin po natin ang ating preferred na Sister Winnie. Father's Day po. Ako po ay nagbigay sa amin ng acronym sa tatay. Ama, ang pinagkaloob ng Diyos, mahalin na si respeto, ating ibigay at alayan. Ang tatay naman po, tunay na relasyon sa Diyos ang dapat maranasan ng isang tatay. Ang hiligin ng tahanan at ang Panginoon ang fundasyon. Yan ang may tuturing sa iyong tatay. Awitin po ito ay sa mga tatay. Kasi lalo para sa Panginoon. Amen. Tunay na relasyon na po talaga sa Panginoon ang dapat po natin matambo para po tayo magkaroon po ng ito pong awitin ito ay sa iyo nagagaling. Pakinggan niyo po yung mensahe ng awitin. Go guys! Sa
Amen. Salamat sa magandang awitin na handog sa ating ating para sa ating mga tatay, mga elder, at lalo na sa ating Panginoon. Para sa ating awit ko ng isa, at para sa ating Panginoon, tawagin natin sa ating Brother Amon and Sister. Amen. Sabi nga po sa kanta, sinasabi ko sa
dakila ang ating Ama. Pagkira ko kami. Inaalay ko lang po ang awitin ko sa inyo at magiging talong iligsa. Salamat sa napakyan ng awitin. Nakila ka. So, salamat sa awitin yan. Salamat sa mensahe na may bahagi sa bawat isa. At huwag natin patagalin pa. At yan na natin isipan para sa pagkikinig ng ating salita ng Panginoon. Tawagin na natin ang kagandang outfit ng ating pastor ngayon. Tawagin na natin ang ating Pastor Jordan Mariam Perez. Bago po ang mensahe ay nais natin i-honor ang mga tatay, ang mga tahanan sa iglesyang ito. At isa sa ating kagalakan na mayroong mga ama ng tahanan na tinatawag ng Diyos upang
maninigan sa katotohanan. Sa araw nito ay ating sineselebrate ang Father's Day. So, nais ko po na bigyang kahalaga na ang original na pagkatawag pagdating sa pagiging isang ama ay hindi gawang tao. Sa heaven ay nag-originate ang word ng Father. Kaya meron tayo tinatawag na God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit. Yung origination ng Father ay nagmula sa Lord. Kaya tulad ng isang nanay na binigay ng Panginoon sa isang family, the first institution that God had built is a family composed of father, mother, and children. So, salamat sa Panginoon today. We have few good men. Few good men na dito sa ating gawain paglilingkod. Ang iba nating mga tatay ay ipanalangin natin. Patuloy silang palakasin ng Panginoon at patuloy natin makasama sa paglilingkod sa Panginoon. So, tawagin ko po ang mga kalalakihan ng Diyos na kung saan ay biniyayaan ng Panginoon ng pananampalataya para maglingkod sa Kanya. No? At ating honor. Dahil konting token of appreciation ng ating church sa mga tatay natin. At meron din. Actually, meron sa tokens pala, tokens. Marami yung marami. Okay, so, tawagin ko na po. Sige po, si Brother John, si Kuya Ariel, si Gary, si Brother Leon, si Brother Jimmy ay represent na ng sister, si Brother Julius ay represent na rin ng Ningilanginit, no? Ay, thank you. Yan. Isa sa pamilya natin siguro din ba? Kasi hinihingi, Kuya Julius, pakipresent Ate Jordan. Ay, thank you. Wow. Merong kabunik siya, no? Maraming kabunik. Thank you, Mr. Lee. Kasaki ko lang kayo. Patuloy natin na ang Diyos ay magdagdag pa ng mga kalakihan nagtatapat at nalilito sa Panginoon. Soon, yung mga young people na nandito na mga single ay magiging tatay niyan. Si Ember, si Brother Grant, si Brother Arvin, mabilisang panahon, Brother Prince, no? At ano ba? Talagang darating yung time na may responsibility yung kakaharapin. Kasi ngayon sa ating mula, bilang mga tatay. And salamat sa church. Okay? Meron pa pagkakaluhan kasi makakaroon yung tubig. Alright, so puli ng Diyos isang pasasalamat na ang Panginoon sa aming buhay ay matapat. Salamat sa Panginoon sapagkat responsibility bilang isang tatay ay pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. May mga hindi tinawag sa ganitong larangan, pero mga tinatawag natin single blessedness. Mga tumanda sila pero hindi nila naranasan na maging ama. Pero kami, biniyayaan kami ng Panginoon na maging ama. Salamat sa mga anak na regalo sa amin ng Panginoon bilang isang tatay. So tayo po ay mananalangin. Let's pray. Siguro mag-pray muna tapos pag-out na lang. Tayo po ay mananalangin. Lord God, salamat sa blessing na kami ay magdiwang sa iyong pinagkatiwalang responsibility and grace
sa pagiging isang father. Salamat po sa mga kalalakihan sa iglesia nito na iyong itinaguyod sa pananampalataya na ang buhay natin, Panginoon, ay maging isang leader sa loob ng tahanan na mayroong pagsunod sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panalangin ko na ano yung mga challenges na kinakaharap sa mga tatay ko na ito. Lord, tulungan mo kami. Bigyan kami, Panginoon, ng maayos na pamumuno sa bawat tahanan ng pinag-ibadan mo sa amin. Patuloy ng wisdom sa mga decisions na kailangan namin gawin bilang parte ng pamilya. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan din na pinapayang mo para patuloy na pagkilos sa pamamagitan ng katawang ng binigay ay maging kagamit-gamit para sa mga responsibilidad na nakaatan sa ating mga ganito. Sa lahat ng ito, Panginoon, walang ibang makapulihan kundi ikaw na ama namin sa langit na kailanman hindi nagkulang ang nagpapaya sa amin. Salamat po ng marami sa Pili to bless each and every one, Panginoon. Hindi lamang sa church na ito, maging sa mga churches na may mga tatay na tumatayo sa kanilang kalakanin. Salamat ng marami. Kaya panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ng Panginoon, pwede ng ako po, may konting video presentation na ginawa ng Switzerland para sa ating Father's Day. Thank you, church. Salamat po. Sa mga tatay pala natin na nasa heaven na mga kasama natin dito ay yung natin natin sa lakas natin ng Lord na minsan ay nakasama natin sila, ginamit sila ng Panginoon sa buhay natin. Pray po sa mga tatay na wala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nag-overlay ng aking blessing, testimony ng bawat isa para maging natin sila sa Panginoon. Sa rin ng buhay. Every day.
Salamat sa Diyos, salamat sa kapatid sa sister na pag-ayos ng video presentation. Salamat po sa inyong panalangin patuloy sa amin. Hindi po lahat na ang mga tatay po ay hindi siya perfect. Meron mga flaws. Patuloy na natututo sa larangan ng pagiging sa Ama. Pero salamat kasi salita ng Diyos na nagsisinding pamangkayan kung paano po ang isang ama ng tahanan ay magampanan ang mga bagay na nararapat para sa ating Panginoon. Ang Father's Day celebration ay unang sinelebrate sa Amerika. Mas unang sinelebrate yung Mother's Day isa sa Father's Day. Mas una siyang, bago nagkaroon ng Father's Day celebration, meron na dating Mother's Day celebration. Then may isang babae, ang pangalan ay Sonora Smart Dodge sa Washington, na nagbigay ng isa sa mga proposal para magkaroon din ng Father's Day celebration. At ito ay nilagaan ni President Nixon ng United States nung ito ay sinagawa sa panahon ng 1979. Ito ay naging national holiday na ginaganap every third Sunday of the month ng June. Yan. Kaya laging June 3rd Sunday ang Father's Day. So yun yung history ng Father's Day celebration. Hindi lang sa US ito sineselebrate, hindi po mundo ay sineselebrate ang Father's Day. Ngayon umaga, instead of doing yung series of preaching from the book of Romans para magpiligaan sa tema ng Father's Day celebration natin, nais ko po na magbigay ng mensahe sa isang tatay sa Biblia. Tayo po natin tumayo. Kunin natin ang ating mga Bible. Buksan natin sa Hebrews 11. Hebrews chapter 11. Verses 8 hanggang 10. Hebrews 11, 8 to 10. Nandiyan po kayo. Atin po basahin ng sabay-sabay. Verse number 8, ready, begin. By faith, Abraham, when he was called to go out in the place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, salamat sa opportunity na meron kami upang patuloy, Panginoon, na bigyang mahalaga ang mga bagay na iyong pinagkatiwala. And we are commanded to be faithful stewards of faith. Salamat, Panginoon, today na meron kami isang araw na inilaan para i-honor ang mga ama ng tahanan na iyong pinagkatiwala. Hindi ito isang dahilan para gawin namin na hindi sa iyo ang papuri, kundi nais namin gawin at pasalamatan ka sapagkat napakahalaga ng bawat role sa isang pamilya. Kaya kami nagagalak
na sa araw na ito, Panginoon, kayo ay nagpaalala sa amin kung gaano po kahalaga ang pundasyon ng tahanan na kung tawagin ay isang ama. Nawa sa oras na ito bilang isang mananampalataya, makita namin kung gaano po maganda yung aming spiritual journey sa pamamagitan ng iyong gabay mula sa iyong salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po tayo. Ang title ng ating message ngayong umaga, The Spiritual Journey of a Faithful God. The Spiritual Journey of a Faithful Dad, a Faithful Father. Isang ama na hindi lang basta ama, kasi tinagurian siyang Father of all nations. Ang pangalan Abraham ay ibinigay ng Diyos kasi ang pangalan ni Abraham before ay Abram. Alam natin yung kwento, di ba? Abram, the meaning of it ay the exalted one, the exalted father. God changed Abram to Abraham. And the meaning of Abraham is the father of many nations, the blessed one. Ngayon sa araw na ito, the 11th chapter of the book of Hebrews ay tinatawag na the honor roll of Old Testament saints. These are what we call the heroes of faith. Lahat ng makikilahit natin dito ay binuo sa pamamagitan ng pananampalataya. Christ, the author and the finisher of faith, inilagay ang mga tao ito sa kwento na kailanman hindi makakalimutan, hindi dahil sa kanilang kabutihan, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Yun yung tinignan natin. Hindi sila magaling, hindi sila mahusay sa kanilang aspeto bilang isang tao, kundi meron Diyos na mabuti, meron Diyos na makabagin na nagbigay ng isang napakagandang kwento sa kanilang buhay upang itanghal ang kanyang kapangyarihan sa kaligtasan. Yun po yung makikita natin sa Hebrews 11. And it's all about the story of faith in Christ sa Panginoong Jesucristo. Remember that sa buhay natin, hindi po pwede magbuo ang isang institusyon na walang biyaya ng Diyos. Kaya, yung preaching na susunod sa book of Romans, dapat ngayon sana yun. The second institution that God has provided sa buhay natin ay government. Kasi meron tayong tatlong institution. Ako ginawa nila apat yan. Pero tatlo lang original. Family, government, church. The family, the government, and the church. Additional yung school. Pero sa original, tatlo. Family, government, church. So Wednesday, if you teach ko yung ating responsibility sa isang institution, and that is the government. Yung Romans chapter 13. But today, yung ating pong message ay nakafocus sa unang institution na binuo ng Panginoon. And that is family. Except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Walang mangyayari kung hindi ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kagandahan. Kaya meron tinatawag na God bless our home. Diba? Naglalagay, God bless our home. Bakit mahalaga yan? Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo pinagtano pagdating sa pamilya. Pag nagtano ka patungkol sa pamilya, hindi ikaw yung nagtano sa totoo lang Diyos. Siya yung naglagay ng tatay, siya yung naglagay ng nanay, siya yung naglagay ng mga anak. At lahat ng yan, meron niyang magandang chemistry, merong harmony pagdating sa relation bilang isang inilalaga ng Panginoon. At isa sa espesyal na role ay ang role ng tatay. Sa ng father, ang leader sa loob ng tahanan. Inilagay ng Diyos ang isang tatay to lead the family. Ang tawag sa kanya, spiritual priest inside the house. Kaya blessing, kapag isang tatay ay nakakilala sa Panginoon.
Kasi nagkakaroon siya ng tinatawag na godly leadership. Hindi lahat ng tatay mayroong godly leadership. Mahalaga sa godly leadership ang salita ng Panginoon. And we honor the Father na kung saan ay tinubog ng Panginoon sa pananampalataya. And one of them is Abraham. Then we go to the story. Tingnan niyo po. Itong story ng Hebrews chapter 11 verse number 8, makikita natin yan sa book of Genesis. Puntahan po natin sa scripture dun sa aklat po ng Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. So, balikan na lang natin mamaya yung Hebrews. Nandiyan na po kayo? Amen. Verse number 1. Masabi ng salita ng Panginoon, Now the Lord has said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. Ito po ng bagay na sinasabi ni Abram, isa sa mga opportunity na tinitingnan natin na ang Diyos siya yung tumatawag. Hindi kailanman namuna si Abram na pinili ng Diyos. Si Abraham, pinili niya si Lord, pinili niya si Abraham para i-present ang isang bagay patungkol sa kanyang palataya. At dito makikita natin na ang pagkatawag sa kanya ay lumabas sa kanyang sariling bayan. Ang bayan na sinilangan nitong si Abram ay tinatawag na, o sinong nakakaalam ng kanyang bayan? Meron? Haran. Sa Haran ba? Sa Ur, di ba? Ur of Chaldean. Isang bayan, isang lugar na nasa lugar ng Mesopotamia na kung saan ito ay isang napakayaman, prosperous land. Ibig sabihin, kung aalis ka, parang iniwan mo isang lugar na maraming, di ba? Mahirap yung umalis sa isang lugar na alam mo na masagana yung buhay doon. Ang mga tao ngayon, tumitingin sa isang lugar na sa sila magiging masagana, right? Kaya marami nagmamaynila. Probinsya, punta Maynila. Ang tingin kasi nila, pag nasa Manila ka, maraming opportunity. Kaya pupunta sila doon kasi nga maraming magagandang bagay. Pero sa Diyos, diba? Susumukin ka ng Panginoon, tatawagin ka niya sa isang panahon na maganda yung situation na gano'n. Upang ilagay ng Panginoon sa atin na ang blessing hindi doon sa lugar, ang blessing hindi doon sa ano yung ginagawa mo doon sa lugar na yun, ang blessing ay galing sa Kanya. So, pagsinin natin, nung tinawag ang pangalan ni Abraham panahon ito, hindi pa siya Abraham nung time na yun. At nung panahon na siya tinawag ng Panginoon, makikita natin na may mga bagay na maganda tayong mapansin. Tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa atin sa umaga ito. Nang tawagin ng Panginoon si Abraham. At tingnan natin mga kapatid, doon sa verse number 2 ng Genesis chapter 12, ang sabi ng Bible, And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Pansinin nyo, na doon sa banda ng buhay, kung paano ang Diyos ay tumawag, hindi ka ilalagay ng Panginoon sa alanganin. Diba? Wala pong nag-serve kay Lord na nalugi.
mo kawalan ang maglingkod sa Panginoon. Sa iba, ang tingin nila, mas maganda na mag-business, mas maganda yung kahit nasa day ka yun. Ginagamit ka ng mga tao para kumita. Nakakalungkot. Yung Diyos na nagpahiram ng lakas, yung Diyos na nagpahiram ng katiwasayan ng isip ng karunungan, nakakalimutan ng tao sapagkat dumarating sa panahon na ang inuuna ng tao yung blessing, hindi yung blesser. Nakita natin dito mga kapatid, yung word ng Panginoon, I will make thee a great nation. Unang bagay na mapapansin natin sa story na ito, na gusto kong pahalagahan natin, nung sinabi ng Diyos kay Abraham, yung word na to, pansinin niyo yung message, napakahinaw. Hindi nagbibigay ang Diyos ng mensaheng malabo. Laging ang mensahe ng Panginoon sa atin malinaw. Clear yung message ng Panginoon. Anong tugon ng Ama sa pananampalataya? Genesis 22 verse 1. Genesis 22 verse 1. And it came to pass after this case that God did tempt, yung word na tempt dyan ay tried. Hindi siya tempt na tinusok, sinubok, tried Abraham. And he said that to him, Abraham, and he said, behold, here I am. Noong panahon na ang Diyos ay nangusap kay Abraham, lahat ng bagay na makikita natin sa kanya, kaya nasulat siya doon sa Heroes of Faith. Number 1, yung journey na to, Abraham always listened to God. Abraham listened to God. Lagi siyang nakikinig. Isa sa ayaw na ayaw ng tatay, yung hindi siya pinakakita. Ang pinag-uusapan dito, authority. Diba? Pero maraming anak ngayon, hindi marunong makinig. Tandaan niyo po, ang tatay, inilagay ng Panginoon to lead the family. Lalo na kung tatay ninyo ay mananampalataya. Sa puntong ito, even sa time na utusan siya ng Diyos na idalhin yung kanyang anak na si Isaac, kasi matagal silang hindi nagkaroon ng anak niya. Matanda na si Abraham at si Sarah nung nagkaanak sila, yung naging tatay siya. Matanda na siya. Pero makikita mo doon, Abraham always listened to God. Ang pinakamasarap na sitwasyon sa buhay natin, hindi lahat ng pagdadalhan sa atin ng Panginoon madali. May panahon na ayaw mo, hindi maganda yung pupuntahan mo. Pero dahil sa atin ng Panginoon, makikinig tayo. Ang isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao, may panahon tayo to listen. May mga tao, alam niyo ba, nagsasalita sila kasi merong gusto. Gusto lang nila na merong makinig lang sa kanila. Hindi mo sila kailangan, alam mo rin, may mga load sa buhay. Mag-invento yan sila, invento yan ng invento sila. Ang kailangan mo lang talaga ay makinig ka sa kanya. Hindi mo siya kailangan ko sa atin, makinig ka lang. Alam Diyos sa maraming aspeto ng ating buhay, gusto niya na ganoon din sa atin. Bilang Ama sa langit, gusto ng Panginoon na laging nakikinig tayo. Kaya sabi ng Book of Revelation, he that hath an ear to hear, let him hear. Bakit? Nag-work yung faith sa pamamagitan ng listening, ng hearing. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yun yung nangyari kay Abraham. Naging isa siyang pundasyon ng pananampalataya sa katotoo
Sapagkat una, may panahon siya upang makinig sa Diyos. And we are so thankful to the Lord. Meron tayo matating dito who wants to listen to God. Diba? Wala sila sa sabungan. Wala sila sa inuman. Wala sila sa ano saan. Narito sila to honor God. To hear God's voice. Hindi ka na nagpapasalamat ng iyong mga tatay na ginamit ng Panginoon for us to be led dun sa panahon na ang buhay ay hindi gano'n kadali. Ang Diyos sa panahon ni Abraham ay nagbigay ng mensahe. At sa mensahe kanyang binigay, si Abraham ay nahilig. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagpapakalaga ay marunong tayo makinig. Diba? Kung walang halaga sa iyo tao, hindi mo siya kapakinggan. Natry na yan, na meron mga tao na nakikipag-usap sa atin, ang attitude natin dito. Sige, magsalita ka lang, hindi ka kapakinggan. Kasi, anong word, wala na. Para malang pinagpagkuhan sa hangin. Pero meron mga tao na piniling lang nila na makinig. Gusto nila, pakinggan. Out of the word of God. Nung panahon na ang Diyos ay nagsalita, si Abraham ay. And Lord God wants us to become a good listener, isang mabuting tagapakinig ng kanyang mga salita. Bilang tatay, kailangan natin ang salita ng Diyos. And I thank the Lord. Si Kuya Gali ay kasama natin. Prayer na natin bilang si Kuya Gali kasi mga tatay na hindi nyo madala natin sa Panginoon. Kasi napamahalaga ng isang tatay, meron siyang matatas na kanyang kalagayan. Kaya si Kuya Gali, nadadali natin pas. Kaya mahalaga rin yung testimony ng mother ng mga anak. Malaking tulong din yan. Keep on. Keep on. Ang Diyos magpapahayag ng kanyang salita at pag ang mga tatay niya nakikinig, makikita natin yung resulta, yung biyaya ng Panginoon. Una, Abraham listened to God. Pangalawa, doon sa Genesis chapter 22. Buksan natin sa Genesis 22. Yung binuksan natin kanina. Verses number 5 and 8. Verse number 5 ng Genesis 22. And Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering." So they went, both of them together. Pero bago yan, dun sa verse number 3, tingnan natin, and Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Kung saan siya pinapunta ng Panginoon, doon din siya nagpunta. And note, pumunta siya, hindi siya late. Pumunta siya ng maaga. Abraham rose up early in the morning. Kaya marami ka pa sa atin. Basta talaga, ang service nyo alas 6, sabi ko nga dati, alas 5 pa eh. Di ba? Nagpupunta pa sila, nagpupunta sila. Kasi sabi ng mga pastor ng pastor, ay sa amin pastor, nag-try kami, marami na bang hindi nagpupunta kasi hindi sa pastor sa totoo lang, sana yan din. Tsaka, depende rin dun sa talagang eagerness nila na mag-worship sa Panginoon. Di ba? And isa sa mga blessing sa atin, if God talks, we listen, and we obey. Abraham obeyed God. Yun yung pangalawa. Nakinig si Abraham, sumunod si Abraham. Ang gusto ng Panginoon, bilang ama natin, hindi lang tayo nakikinig.
Yung makinig na nga lang, ang hirap eh. Lalo na pag matagal din nagsasalita. Pag matagal din nagsasalita, naku, yung lahat ng pihit, o kaya yung dahilan, alam mo yun, yung meron pa naman nagsalita na non-stop. Hindi mo maawat eh. Yung kumuha ka ng check pag tumigil, dapat makapagpaalam ka na kasi pag tumigil siya, dapat makapag-isdus ka na. Doon pala mahirap na. Hawas mo yung sumunod. But God and Father will honor siya by faith. If we listen first, then second, do it. Sumunod tayo. Hindi nagsasalita ang Diyos na wala lang. Nagsasalita ang Diyos kasi gusto niya sumunod tayo. At ang gusto ng Panginoon sa atin, sabi niya, be ye doers of the word and not hearers only. Kapag mag-church tayo, we listen to the voice of God. Kapag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, the second thing that we need to do is to execute the word. We need to obey Him. We need to follow His thoughts. Yan ang sinabi ni Abraham, anak, tara. Tara sa church. Tara, Cedric, tara. Di ba? Ganyan eh. Sunod. Yun yung maganda. Nung dinala niya, nagtataka sa Isaac. Tatay, di ba magsasamba tayo? Nasaan yung alay? Pag mag-worship ka noon, dapat mayroong alay. Ang iyan na Isaac. Ang iaalay. Pero di ba? Yung story. Nung iaalay na si Isaac, hindi mo na siya pumalap. Pati yung anak sumusunod. Diba? Sumunod yung tatay, sumunod din yung anak. Sa pananampalataya. At isa sa mga makikita natin dito, ang naisin ng Diyos, ang kanyang salita, pag ito'y pinahayag, may nangyayari. Hindi ka nag-church, na wala lang, paglabas mo wala lang. Pag nag-church ka, listen. Then the next, obey. Kasi sayang naman kung preach ng preach yung mga pastor, turo ng turo yung mga pastor, tapos hindi tayo makikinig. Hindi naman kami nagkikwento dito ng kwentong barbero. Ang pinag-uusapan natin dito, salita ng Diyos. Kung salita ko lang, huwag yung pakinggan, huwag yung sundin. Salita ko lang eh. Pero kung ang pinag-uusapan natin, salita ng Diyos, sumunod tayo, susundin ako. Sumunod tayo. Ma-honor ng Father kapag nakikita niya, sunod-sunod yung anak. Ayaw natin matigas na anak. Si Jill na, nagkakagulang na talaga. Mag-resting ko eh. Diba? At nakaliit pa yun, pero kanina pa, magating din sa gano'ng aspect. Gusto ng tatay lagi sa anong masunod. Ang gusto ng mga sa lagi, anong masunod. Nakapakinig. Anong tawag ko sa hindi sumunod? Suwain. Matigas ang ulo. Diba? Kasi ang nangyayari sa mga kapatid, namumot ng world yung utak ng mga anak. Kung si Abraham namumot na sa sistema na ang ganda na ng ulo. Ang ganda na ng place namin, Panginoon, huwag mo na kami kalisin dito. Nung tinawag siya, Lord, sorry po hindi mo na kasi masaganin na kami dito eh. Okay na kami dito. Hindi ganun eh. Nung kinawag siya ng Panginoon, hindi niya alam, sabi ng Hebrews, hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Hindi niya alam. Pero dahil ang Diyos ang nagsalita. Amen? Kapag ang Diyos ang nagsabi, i-bless tayo ng Panginoon kapag sinusunod. Ang buhay na binibless ni Lord, buhay na sinusunod sa Kanya. Kaya kung gusto natin ng pagpapala, lahat naman gusto magpapala, bonus na lang yung kapasunod tayo sa Kanya.
Last, panghuli. Una, Abraham listened. Pangalawa, Abraham obeyed. Last, balikan natin yung Hebrews chapter 10. Yan. Kasi baka naman makalimutan natin, yung magtapos tayo, hindi natin balikan yung pinaka-main na text natin. Dito natin makukuha yung pang. Okay. Diyan na po ba kayo? By faith, verse number 8, Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after seek for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Verse number 10, for he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Abraham listened to God. Abraham obeyed God. Abraham believed God. Amen? Pag sumunod ka, lubusin mo na. Nasubukan na tayo. May nagaya sa inyo. Tapos para kayong natokhang. Ay, tawag sa term yun. Nabudol kayo. Hindi nyo alam kung saan kayo dinala. Sarap doon pagkain. Sabi sa vlog. Alagang pagdating yun pa. Nabudol ako. Diba? Hindi pala masarap. Alam mo yun, yung pag merong nagyaya sa'yo, tapos nadismaya ka. Kasi parang, yaya ka ako dito. Wala na palang makapala dito. Ang Diyos, pag tinawag ka niya, may mapapala ka. Ang Diyos, pag nakinig ka, pag nasumunod ka, pag nagtiwala ka, yung pangako niya, totoo. Kaya tayo, hindi man natin alam yung mga mangyayari sa bukas, pero dahil nakinig tayo, sumunod tayo, ipagkatiwala natin kung ano yung bukas. Ang tawag doon, lumalakad, sumusunod, na may pananampalataya. Lumakad na rin tayo, sumunod na rin tayo, magtiwala na tayo. Kasi hanggang sa dulo, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Promise. Anong pangako yun? Sa Diyos. Why? He is a great shepherd. Lord is our shepherd. We shall not want. I shall not want. Saan niya tayo dadalhin? He leadeth me. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Di ba napakabuti ng Diyos? Hindi madali yung buhay Kristiyano, mahirap din. May problema. Maraming pagsubok along the way. Pero ang pinakamasaya, nung sumusunod tayo, tagtitiwala tayo, yung nangako sa atin is the maker and the builder of the city. And the foundation came from our Father in heaven, the Lord God. Hindi ako nag-aalala kasi may ama tayo sa langit na matapat. Marami akong unfaithfulness, meron din kayong unfaithfulness. But yung Father sa heaven, still faithful. Hindi siya sinungaling na tatay. Totoo yung kanyang salita. Bakit hindi ako makikinig? Bakit hindi ako susunod? Bakit hindi ako magtitiwala? Sapagkat kung sino lang yung katiwa-tiwala, Diyos lang yun. Minsan, yung tiwala natin sa sarili na lang, nawawala pa. Yung tiwala natin sa ibang tao, nawawala din. Saan tayo magtitiwala sa nawawala? Magtiwala ka doon sa hindi nawawala. Dinala siya sa disyerto. Bakit dinala siya sa disyerto? Para makita ni Abraham na sa gitna ng kawalan, may Diyos na nagpo-provide. Dinala niya si Isaac
sa bundok. Pero ang thinking ni Abraham, God will provide. Nag-miss ba ang Diyos? Sasaksakin niya na. O parang tumayo si Ate Perez Austin. Dahil mo doon sa bundok doon sa Kinawagi, si Austin. Tapos inulog mo sa bangin. Parang ganun yung sistema eh. Ay kung ako, nanay, mahirap yun eh. Nilalagay ko yung pa ako doon sa sapatos ni Abraham. Isa na nga anak yun eh. Lord, matanda na kami tapos nagtatawa na kasi Sarah kasi hindi siya magkaanak. Nung binigay mo sa Isaac, kukunin mo pa? Hindi siya nagtanong eh. Walang story na ganun. Wala. Ang alam ko lang dun sa story, nakinig siya, sumunod siya, nagtiwala siya. Nung sasaksakin niya na, meron ng ram doon sa halaman, sa isang bush. Ram kasi lalaki. Kaya lalaki yun, picture yun ni Christ. Later on, sa kasalanang meron tayo, ang Diyos nag-provide ng living sacrifice. Si Kristo is the living word. Sa time na sasaksakin niya na sa Isaac, nakita ni Lord yung faith ni Abraham. Abraham believed God. Hindi natuloy. Alam niyo kasi ang next doon, pag pinatay mo yung anak, pag pinatay niya si Isaac, hindi pa doon tapos. Pag binasa niyo yung Leviticus, kung paano in-offer yung sacrifice, kinakatay yun. Pag sinaksak niya sa Isaac, pipira-pirasuhin niya sa Isaac. Yun mangyayari kay Isaac. Hindi yun inalaw ng Diyos. Nagbigay ang Diyos. Ang Diyos nagbibigay sa atin. Kailan hindi nagbigay ang Diyos sa atin? Patunayan natin. Hindi nagkulang ang Diyos, ang nagkulang tayo. Kasi bakit? Minsan hindi tayo nakikinig. Hindi rin tayo sumusunod. Hindi rin tayo nagtitiwala. Hindi ang Diyos may kasalanan tayo. Ako. Magandang kaalala sa akin. Maglilingkod lang ng tayo. Tignan na tayo sa Panginoon. Huwag sa iba. Sa iba madadaya kang hihina ka. Pero sa Lord, lalakas ka. Napakinggan natin, sinundan natin, tiwala tayo. Kasi, tiyak, yung sabi ng Panginoon, I will bless you for you to have. Father, sa ating church, you are blessed by God. Pinagpala kayo ng Panginoon. Gamitin kayo ng maging pagpapala sa inyo. Gawin natin sa bawat isa. Ang journey, matatapos din na. Kaya pinakamahalaga, habang tayo naglalakbay, nakikinig tayo sa Diyos. Sumusunod tayo sa Diyos. At nakikitiwala tayo. Ayaw na. Nagkila po namin Ama, salamat po Panginoon. Lord, napakabuti mo. Ang daming bagay na ginawa mo sa amin, hindi na namin kaya ipaliwanag, hindi namin kaya bilangin. Lord, salamat po. Salamat po na binigyan mo kami ng pananampalataya mula sa Panginoong Jesus. May mga hinihiling kami sa buhay, hindi pa man namin nakikita, but we live by faith and not by sight. Salamat Lord sa tinig mo. Salamat Lord sa landas na iyong inilagay para aming lakaran. Panginoon, turuan mo kami magtiwala along the way at ibigay ang aming doubts and fears sa iyong harapan sa oras ito. Ano man yung mga takot at pag-alinlangan mo sa buhay, bring it to the Lord right now. The altar is open. Come and pray to God. Lord, here I am. I heard your voice. Turuan mo ko sumunod.
Turuan mo ko maging matapat. Turuan mo ko na patuloy na nagtitiwala. Ang naging gusto kong ilapit sa iyo, kayo yung nakakapatid ng aking salubin, maging sa mga kapatid sa iglesia nito. Help us, Lord, na maging obedient sa iyong will. Hindi madali, may mga nahirapan, pero dahil ikaw ay nagsabi, susunod kami. At sa aming pagsunod pa rin, Lord, tulungan mo kami na magtiwala kami ng matapat. Sapagat nandiyan yung gulong ng kaaway, nandiyan yung paningin lang ng sanglibutan. May mga offer sa amin ng kaaway sa Satan. But we want to trust in you. Sabi mo nga sa Book of Nahum, kilala mo yung nagtitiwala sa iyo. You are good, a stronghold in the days of trouble. May gera ngayon sa Israel, sa Iran. May mga kinakaharap kami sa aming bansa, but our hope is in you. Salamat, Panginoon. Continue to bless Promised Land Baptist Church. Continue to bless your people. We listen, we obey, and we believe. Salamat, Panginoon. We offer our lives as a living sacrifice. We want to honor you till the last breath of our life. We want to honor you. We love you. Salamat, Panginoon, sa salvation. Salamat sa spiritual life. Hindi madali, mahirap. Pero pinakamasaya yung kasama namin sa paglalakbay. You are with us. You will never leave us nor forsake us. Patawad po kung may time na nagtatawag kami sa mga prayer namin. May mga time na natatakot kami. May mga time na parang gusto na namin subuko. But because of your words, of your promises, we continue. We continue. Purihin ka kami. Salamat po. Kaya aming nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy Father's Day, God. Amen. Salamat po sa ating at tuloy na ibibigay ng napagandang mensahe ng mga nga, bawat isa ay patuloy na pinig, patuloy na sumunod at patuloy na magtiwala sa atin. Lalo na po sa nakakaranas tayo ng mga bigatin sa atin. Pangako, tabi lang tayo magtiwala sa atin. Tayo lahat at amitin natin yung mga bago tayo lumako sa ating slides and all. Praise God. Very loud, say. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures near below.
Pwede na po kayo. Sa dati ng mga setting number 300 po. Awitin po natin yung tiling o habang ginawin po natin ito, malaya kayo po sa harapan upang ibigay ang aking malamang announcement po para sa mamaya 3 p.m. po, 3 p.m. sa SG 3rd anniversary po ng ating daughter church. Yan, sa San Diego. Para sa karagdagan announcement, para po diyan, tawagin natin ang ating Pastor Jordan sa closing. Amen, salamat po. Ang ating pagpunta doon sa mga kasama sa ating anniversary sa SG, sa overcourt at ipaglalaki, magsisimula po na mag-halisod o mag
hatid ng alas 12:30 para makapag-lunch muna. Pero hindi ko naman sasakay ay mga choir na. So una muna yung mga choir members, tapos babalik po ako, siguro mga 30 minutes siguro yan, maalam muna yung second batch para balik-balik ko ng ilang beses. Alas 3 naman po yung simula doon. Pero meron yung sasakyan at dadalhin po doon, okay din yun. So, sabi po mga dadalhin, walang naglista doon sa listahan eh. Pero, I hope na rin naman tayo bibit-bitin doon. Nagpagawa po ako ng 2 milagro na kakanin sa church yun para dadalhin natin. Maliban pa doon yung ating sarili na prutas. So, para may prutas, deserve na yun. So, may mga churches din na mga invited doon. So, marami tayo. So, supportahan natin yung gawain doon sa Santiago. Sa kanilang third anniversary. Doon. Ang speaker ay taga-Budok sa lugar ng Santo Niño. Ang kanilang guest speaker. Yan. So, salamat sa Lord na ibigyan na ni Ma'am Cathy yung 10,000. Yan. So, dadagdagan lang natin. Tinanong ko na, inisip ko na yung sa pintuan, papasukatan natin para makatip. Ang una pong sample na gagawin natin na 3. 2 sa harap, 1 sa side. Pero hindi pa alam yung budget kung magkano, pero usap kami sa sarili. Na-compute yun, 10,500 yung 3. 10,500. Isang 2 malaki, isang maliit. Pero gusto kong papalitan kasi yung 10,500, brown lang siya. So para maganda yung mirror type nasa harapan para hindi kita yung loob. Mas mahal lang yun ng 1,000. So magiging level 5 siya. Pero depende rin kasi kung gano'n tayo, magiging gano'n na yung tsura niya para ano siya. Hindi ko alam kung papasya pa. Unahin muna natin kung saan na para kita na bibintana na maayos. Kung ano yung kaya pa kumikot dito, okay pa yun. So yung commitment natin hanggang June, pwede pa kayo tumigay. Malaking tulog yan. Bukas gagawin sila, napalitadaan yung isang side ng side na ito. Hanggang sa matapos ang tasya, napalitadaan ng buo. At least, pagka dumating, kasi yung ating si Ma'am Cathy, bibisita sila rito ng Sunday. Narito sila sa Sunday. Kasama nila yung nagpadala ng cheque dati na si Ma'am Cathy. So, baka siya dito sa Ibo para bisitahin. No, makita pa nila, may kulang pa, magpadala ulit sila. Ma'am Cathy, nagkikinig ko ay salamat po ulit, salamat po. At blessing niya sa Panginoon. Siyempre, alam ko, pinakamaraming pagod, pananampalataya sa pagbuo ng bibig na to. Salamat sa kakatakan niya sa Panginoon. Tuloy nyo, gano'n pala kayawan ng promise land, ano, makapagpatayo ng ganito kalaking building. Karami natutuwa pag parang Jesus yung simbahan, malaking pananampalataya ng promise land. At unti-unti, sunod yan, naka-airport na tayo. Oo, saan pa kayo, di ba? Kaya nahanap na, nandun ako ito kasi parang pilit ko naka-airport na eh. Kaya makinig ka pala, pilit ka. So, salamat sa Panginoon. Magpatuloy natin matapat. Pagkain natin yan, may mga graduate, si Brother Grant, nag-graduate yan, engineer yan. Si Brother Rapin ay sa computer. Pag yung mga nagtrabaho na yan, mga giver yan sa church, yung bless ng Panginoon sa Panginoon. Amen? So, patuloy lang tayo magpakatakas sa ating Panginoon. Alright, so yun lang po. At hindi nakalimutan ko ba tayo? Ay, tapos na. Then, happy Mother's Day po. Tayo tayo lahat. Tayo po ay nag-close sa prayer. Salamat sa Lord. Ulis namin Ama, salamat. Napakasarap na makasama ang mga mananampalataya sa araw niyo. Salamat sa iyo mga anak, kanilang pagtatakas, kanilang paglalakas sa paglilingkod. Salamat sa iyo na siyang nagbigay sa amin ng ganitong pagsamba at pagpupuli. Lalabas kami na punong-puno ng pagpapala at sa lingkong ito, Panginoon, saan mo kami lalagin, maramdaman ng community na meron kami na blessing kami sa kanila. We are blessed to become a blessing. Sa school, opening ng klase, bless mo yung mga mag-aaral, mga teachers, mga nanay, tatay na mag-aaral. Bless mo ang patuloy, Panginoon, na
future ng bawat kapatiran sa church po. Salamat, Panginoon, sapagkat kailanman mabuti ka sa amin. Pinagkakatiwala na po namin ang isang linggo muli. Kailangan po kami ng lakas, physical, spiritual. Bigyan po kami, Panginoon, ng makakain namin sa bawat araw. At patuloy, Panginoon, na mapunan din mga finances na kailangan namin para sa linggo na ito. Alam namin na ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagpo-provide sa mga pangangailangan. Huwag po kami patuloy na mabilig, maging tapat, na sumusunod po sa iyo. Alis po kami sa first meeting nito na dala-dala ang masaganang pagpapala na mula sa iyo, maging sa anibersaryo ng Promised na Baptist Mission sa Biblia. Salamat po sa iyo, Panginoon, siya patuloy na umiibig at patuloy na nabibigyan habang sa amin. Ang patuloy na pag-ibig ng Diyos Ama na nasa langit, ang pagpipisa ng Banal na Espiritu at ang walang biyaya na mula sa aming Panginoong Jesucristo. Siyang sumaamin kayo ng magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Puri ng Diyos, mapagpalang araw. Happy Father's Day. Mamaya po, 12:30, the 1 p.m. next bus going to San Miguel. Don't forget to buy fruits. Pwede pakwan, melon, saging, pwede. Basta may madala tayo sa San Miguel sa anniversary. 3 p.m. 3 p.m. Okay po. God bless po. God bless sa makakain sa labas ng makakain. Sana all.